Mayong unsad kanatong tanan. Salamat sa matahog na awit, no? Hindi mga singer dari sa atong iglesia, mga nalilakon. May pagkaliwat sila silang pastor. Okay. Salamat yun, dalay ko ng Ginoo sa iyang grasya sa iyang iglesia, sa mga panalangin, no? So, i-bless ka sa Ginoo, natay silipan niya, atong pasaliha, okay na, no? So, salamat sa mga tao nga gigamit sa Ginoo, no? Sa pagkinabangay sa church, sa binasa katong Puglari, salamat kayo sa mga nanghintlo, nang repair, nagatabang, no, dito sa kitchen, salamat sa kanan. So, naging successful ang mga buhaton tungod sa harmonious relationship o bayanihan, pagtinabangay sa mga kaigsuonan. So, doon gihapon ang atong rehab sa atong church. Napakitay inumpingkal, no, diya sa ato, no, tinangan kita volunteer. Ang atong kisami sa diya sa atong personage, kinahanglan i-repair na putay plywood na available, kinahanglan na diya ko yung volunteer, no? So again, salamat, no, sa tanan nga nagpagamit, no, sa alang sa buhaton sa Ginoo. O siyempre nga atong mga ministry, sa mga outreaches sa mga kabataan, thank you sa atong mga ministry leaders, sa atong mga frontliners, no, sa mga nag-Bible study, nag-follow up, everyone, no, one way or another, nagapagamit alang sa buhaton sa Diyos. So, una, atong pakpakan si Lord, clap of praise. Kaya, bilid-bilap ta sa Ginoo, no? Kanya, siyempre, kamot kay mga kita nga nagpagamit sa Ginoo, no? Ngayon ni kaya nagpagamit ang matag sa diya sa buhaton sa Ginoo, may po nga si Kandar, di ako kung pakpakan at ng pagkalino. Kaya, no? So, praise God, nilingtanan sa iyang mga kaayo. So, we thank the Lord nga kauban na ito karoon si Brad Frank. We thank the Lord nga di keep safe niya sa Ginoo taong ito, no? Sa iyang pagpatrabaho as seaman, no? Dalay ko ng ginawa niya. So, karoon na ang butay communion, so medyo shorten ang ato mga mensahe, no? Tingali ba 30 minutes lang atong mensahe. Kita maglangay, Roma Kapitulo 9 sa atong mga Biblia. Roma Kapitulo 9. Last Sunday, atong giwali ang one of the greatest chapters sa Bible, kining Roma Kapitulo 8, no? Nga ang saon nga magmadaugon kita sa atong kinabuhi as a Christian. Human ka gi-justify sa Ginoo, you are now righteous before God. Mga lagad ta, maglakaw ta ingon nga Kristohanon. So, ingon ni sa pulong sa Ginoo nga ang atong lawas gamito nato sa kuno sa mga buhat na matarong. So dapat in terms sa good works, ang nagapanguna ang mga Kristohanon. Kay mo na din sa Roma 6, no? Giluwas ta sa Ginoo aron nga gamito nato ang atong lawas alang sa mga buhat na matarong. Pero sa chapter 7 sa Roma, gayon po ni Pablo nga dili ingon anak kasayon because we have struggle kay nakakita ni flesh. Kining atong flesh nga madinulunton, na siya inclination nga matingtal gihapon sa sala, makabuhat og sala. That's why pag ingon diha sa Roma Kapitulo 8 nga ang pamaagi aron nga magmadaog ta sa pagkinabuhi diha nga magmadaog ta sa tentasyon, magmadaog ta sa sala. Unsa kuno? Kinahanglan nga tugutan nato ang Espiritu Santo nga mao ang magadumala, mag-lead, magpuno, no, sa ato nga kinabuhi. Because only when we are filled by the Holy Spirit, we are led by the Holy Spirit, that is the only way we will grow in the Lord. We will be fruitful in our Christian lives
This is the only way we will be, our lives will give glory to our God, mga igsoon. Pero kung dili kita magpuno sa Espiritu Santo, yes, you are Christian, you are justified. Ang plano sa Ginoo ninyo, you will be glorified, no? Pero kung dili kita magpuno sa Espiritu Santo, ang atong kinabuhi, mahimo kita gihapon nga kanang worldly. Ang kinabuhi ng Kristohanon nga worldly, mga igsoon, gidumalahan ang kinabuhi sa kalibutanon ng mga values, no? Mao na nga usahay ang Kristohanon, dili niya ma-enjoy ang blessing, no? Walay kinabuhi nga kay bitang layo ka sa Ginoo, backslider ta, wala kay kalipay, wala kay satisfaction, no fulfillment in life. Kaya doon ang mga Kristohanon nga ilang kinabuhi, wala sila nagpapuno sa Espiritu Santo, no? Ang ilang gyapon, ang ilang flesh, the sinful nature, mao gyapon ang ilang isunod, which is supposed to be dili ng taangay, no? So ang final consequence nini unsa man? If we live a life backslidden, unsa ba no? We will forfeit the reward. Di ba ang Ginoo nag-andam siya o reward, no? Mao na nga na-crown siya andam si Lord para sa mga faithful believers, no? Mao na mga igsoon nga mag-faithful ta. We will do the work of the Lord kay ang Ginoo nagabot niya, no? Iya kita natagan ng reward. Now, kung sa ganito, ang salvation, ang atong eternal life, kini gasa, dili siya reward, ha? So ayo pag-ingon nga, mga lagad ka, aron maluwas, dili mo na aron igsoon, ha? Basta mo ingon mo na. Mga lagad ka, mag-faithful ka sa Ginoo, kay na i-crown ni gandang si Lord. Pero kung ang eternal life, no? Kaning salvation nato, dili ni siya reward, kini gasa, ha? Nangkunin nato sa diyang ito kita ng Jesus Christ na Savior. So karon, di ba, 1 Corinthians chapter 3, isa lang na i-test man nga itong mga good works, no? Dito matestingan kung unsa nga klase nga crown ang reward nga atong maangkon. Kaya siyempre, dili man tanan nato ang good works, maayo ang atong pag-execute niya na. I-test man sa Ginoo ang atong motibo, no? Basig na hypocrisy, na pretensions. So, tanawan ko na sa Ginoo mga igsoon. Only those whose works nga imong gihimo para sa ngalan sa Ginoo, unya maayo ang imong pag-execute, unya maayo ang imong kasing-kasing, you can be sure you have a reward mga igsoon, a crown na gihandang sa Ginoo, no? So, muna na we encourage everyone na faithful diya sa Ginoo, sa atong ministry, sa pag-follow up Bible study, pag-witness, may mo niya na, no? Kay, nani siya equivalent na crown ng igsoon. So, karon ang kining chapter 9 na itong pagkatunaan, pinasahin kini mga igsoon, chapter 9, chapter 10, chapter 11. Kaya isbutan ni nga topic diri about kini sa mga Israelites. So, muna nga, mutara itong sa may lapot na ito ni no, kay sila man dahil ang topic. Mga Israelites, mga Hebrew people, no? So, ang ipakita din ni Pablo sa presentation niya, in chapter 9, na ang Diyos ay sovereign. May sovereign, labaw, nagadumala sa tanan, nagabuot ang Diyos. O, ang presentation din sa chapter 9, mga igsoon, na ang Diyos nagpili siya. No, na. Nagpili siya. Kung ang iyang gigamit na dipili, kining mga kaliwat ni Abraham. No? So, kining election sa Ginoo mga igsoon, ang intensyon ni nga i-bless sa Ginoo ang katawhan, no? I-bless. Kaya kung tanaw na to sa Genesis chapter 3, nagsaad ang Diyos dito nga magpadala siya o usa ka seed, no? Meaning the Messiah. Unya maoy pinaag nining Messiah, mao ang Savior sa kalibutan. So gihimo niya nga channel a blessing kining mga Hebrew people, kining mga Hudiyo mga igsoon, no? So God elected this
Hebrew people, kining mga Hudiyo mga igsoon. So sa ka-blessing no nga mga mangin Hudiyo. Okay? Kaya sila ang gigamit sa Ginoo mga igsoon. Now, adunay duha ka theological concept, no? Kung nakabati ka mo na gitawag covenant theology, unya napo yung gitawag nga dispensation theology. Kini mga concept kini sa pagtuon mga igsoon. Ang pasabot lang nini nga sa covenant theology, nagatuo ang mga theologian nga tining Israel bitaw nga nasod sa una, na-dissolve sila, wala na sila. So dili sila mo recognize ang covenant theology sa legitimacy karon kining Israel. Wala siya. Pero ang dispensation theology nagatuo mga igsoon nga nagpadayon ang gitawag Israel. Ang plano sa Ginoo sa Israel. Kining nag-exist karon nga Israel, nagtuo ang dispensation theology nga sila legitimate sila nga mga padayon nga covenant people ay padayon nga mga nasod nga covenant sila diha sa Ginoo, no? Nagapadayon sa time pa ni Abraham hangtod karon sa atong panahon sa future, no? So kita nagatuo kita mga igsoon sa dispensation theology, meaning we recognize the legitimacy of the nation of Israel today as part of God's plan sa nasod niya ni Israel sa future na plano sa Ginoo, no? So muna mga igsoon. So dili kita basa kita sugod sa verse 1. Nagsulti ako sa Tinuod diha kang Kristo, wala ako mamaka, ingon Pablo, no? Ang akong tanlag, ang akong konsensya nagsaksi niini kanako diha sa Espiritu Santo. Verse 2, nga dako ang akong kaguol, ug walay paghunong ang kasakit sa akong kasing-kasing. Kay palabihon nako nga mahimong tinunglo gikan kang Kristo tungod ug alang sa kaayuhan sa atong mga igsoon. Mga igsoon diri kining maoning mga Hudiyo, mga Israelites. Kay si Pablo sa siya ka Hudiyo mga igsoon, no? Ingon ni Pablo, pasulobihon nako nga matunglo, meaning maimperno, no? Aron lang maluwas ning akong mga kadugo, no? Mga Hudiyo. Kaya mga Hudiyo as a nation, they are unbelievers, mga igsoon. Kanya gusto ni Pablo nga maluwas kini sila, no? Ingon din ni sa akong mga kaliwat sumala sa unod. Verse 4. Nga mao ang mga Israelinon ila mo ang privilege kon usa ka Hudiyo. Tanawon nato ang privilege. Ila ang pagkaanak, ang kadungganan, ang kasabutan, ang paghatag sa balaod, ang pagsimba ug ang mga saad. No? Ila ang patriarka, ug gikan kanila ang Kristo sumala sa unod. No? Gikan kanila, halos gikan kanila, no? Ang mga propeta, okay? Ang pulong sa Ginoo, ang covenant, ang law, dito magikan sa ila, dito gichannel sa ila mga igsoon. Ang Messiah, si Jesus Christ na ang Savior, gikan dito sa kaliwat sa mga Hudiyo, no? What a privilege nga maging Hudiyo mga igsoon, no? Mao na siya, privilege kayo. Ang Dios nga labaw sa tanan, dalay mo hangtod sa kahanturan, no? Ang pagka-Hudiyo usa ka blessing sa kinabuhi. Versikulo 6. Apan dili ingon nga napakyas ang pulong sa Dios. Kay dili man ang tanan nga gikan kang Israel sakop sa Israel. Nganong nag-mention si Pablo diri og napakyas? Napakyas ba ang Dios? Kaya ang Ginoo gipili niya ang nasod nga Israel. So ang question, napakyas ba ang Dios? Pagpili nila. O ang kining pagpili sa Dios sa Israel mga igsoon, kini gasa or grasya lang sa Ginoo. Walay merit, no? Only by God's grace. Giluwas niya, gipili niya ang nasod kini Israel. So kung ingon din yung pangutana, napakyas ba mo ang Diyos? Okay? Kaya nga nung pangutana naman niya napakyas.
Kay lagi, di ba si Jesus Christ, kinsa may nag-crucify ni Jesus? Mga Hudyo. Ha? Wala silang mingdawat kay Jesus as a nation. Di ba? Ang mga religious leader, no? Ilang isa likway kini si Jesus, hindi sila mudawat ng mao ang pinadala sa Dios. Kini si Jesus. So mo na karon ang pangutana, nasayod ba kang Dios ini pagpili ini nga nasod, no? Mo na ang igsoon ang pangutana diha. Verse 7. Ug dili ang tanan nga mga anak ni Abraham tinuod niyang mga kaliwat. Kung dili pinaagi kang Isaac nganlan ang imong mga kaliwat. Now, mga igsoon, atong tanaw na, di ba, sa kining gitawag grand plan of God, no? Dunay duha nga nag-exist mga igsoon sa grand plan of God. Nag-exist ang church, nag-exist po ning Israel, no? Padayon sila nag-exist ni sa history. Kita nabilong kita sa church, no? Naiplano ang Ginoo sa church. Ang Ginoo na po'y plano sa Israel, no? So, dinhi mga igsoon, gi-present ni Pablo noon sa man. Ang usa ka Israelite, kung mutuo siya kang Jesus Christ, mahimo siyang part sa church. Oh. Kaya ang church mga igsoon, mao man siya ang universal body of Christ. No? So, ingon din ni Pablo, nag-isgot siya og kaliwat ni Isaac, no? Mga Hudyo. Verse 8, sa ato pa, ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak sa unod, kundi ang isipon nga iyang mga kaliwat mao kadtong mga anak sumala sa saan. Now, again, no? Kining chapter 9, usa kini ka sa mga theologian ba? Usa kini ka chapter nga ang pangunahon sa mga theologian nagkalahi-lahi may tungod nini, no? Na mga difficulties dinhi mga igsoon tungod kay ang church ug ang Israel nasagol mo dinhi ang statement ni Pablo, no? Pero kinahanglan kabalot kita mubahid, no? Ang distinction ining duha aron dili ka malibog. Kay karon diri ang i-present din no sa verse 7 ug 8. Ingon ni Pablo, tinuod nga kaliwat ni Abraham sa spiritual, no, dili itong kadtong sa unod. Pag ingon nga sa unod nga kaliwat ni Abraham, mo ning mga Israel, unod sa dugo ba. Pero ingon gani kag dili sa unod mo tong tinuod nga kaliwat ni Abraham, ang pasabot na po niya na ang spiritual aspect mo ning church ng John, no? Mo na siya. So karon padayon ta. Kay mao kini ang pulong sa saad. Sa imo niining panahon na mobalik ako dinhi o si Sarah makabaton og usa ka anak nga lalaki. Gisugod ang story no sa election pag-exist sa nasod sa Israel, nagsugod dadto kang Abraham. Di ba ang asawa si Sarah nga 90 years old usa nga anak, di ba? Isaran sa Ginoo Abraham. Pero before si Sarah nanganak mga igsoon kang Isaac, kinsa pa nanay anak si Abraham, si Ismael. Sa katong ilang servant nga babae nga si Hagar. Okay? Pero ingon sa Ginoo, ang iya nga kaliwat yun ni Abraham nga i-bless sa Ginoo kining kaliwat nga anak ni Sarah. Mao ni si Isaac nga mahimong anak, no? 30, verse 10. Ug dili lamang kanara, kundi si Rebecca. Rebecca na po na-mention din ni. Si Rebecca, mao ni ang naasawa ni Isaac. Naa sila duha ka anak, si Jacob ug si Esau. Mao ni ang istorya dinhi mga igsoon. Ngayon din nga nagsangkot kini si Rebecca og mga anak gikan sa usa ka tawo. Si Isaac nga atong amahan. Verse 11. Bisan sa wala pa mahimugso ang mga bata o sa wala pa makahimo og bisan unsa nga maayo o dautan, aron matuman gayud ang tuyo sa Dios sa pagpili. Notice ning word sa pagpili.
no? Kini daw kini mga igsoon si Jacob, si Esau na anak ni Isaac ug Rebecca. Sa diha panangkon panapan is taguang kaning duha ka bata mga igsoon kay kaluha man ni. Dito pa sa sulod sa taguangkan, nawa na batyagan na ni Rebecca nga, ha? Na may kumusyon sa sulod pa nag-away sa duha. Mao na yung example. Pero gimension din sa verse nga ang Diyos kung sa puno ay mga plano, iyang gipili sa Diyos, nagpili siya, no? Dili pinagi sa mga buhat, kundi pinagi sa iyang pagtawa. Gipresent rin mga example nga ang Diyos sa iyang pagka-sovereign. Kung sa ganing sovereign, ang Diyos labaw sa tanan, siya ang nagabuot, no? Mao na ang Diyos. Siya nagpili. Kung iyang gipili sa duha, kinsa yang gipili kang Jacob ug ni Esau? Si Jacob. Ang panganay si Esau, pero ang gipili ang manghod si Jacob mga igsoon. Unsa man nga pagpili? Pagpili kini mga igsoon nga asa nga lineage or descendants ang Bisaya mugawas mo na siya. No? So karon padayon ta. Verse 12. Si Rebecca dinnan ang kagulang mag-alagad sa manghod, no? Remember mga igsoon nga kining Esau, kining Jacob, gitanaw ni sa Ginoo ang great picture, ang dako ka picture ani. They will become nations, mahimong sila ng mga nasod, mga igsoon. Ang kining Esau, mahimong siyang nasod, ang ngalan sa iyang nasod, Edom. Ang mga tao diha Edomites. Kining Jacob, mahimo ni siyang nasod, mao ni Israel, no? Mahimo siyang nasod na Israel. So padayon, verse 13, sumala sa nasulat si Jacob akong gihigugma, apan si Esau akong gikasilagan. Now, kita ang atong pagsabot ni mo yung tag gisilagan, hatred mo sa English, emotions nga hatred. Pero dili ni mo yung meaning nga hatred ni nga emosyon. Kaya suko bitaw ka kayo. Ang kaulugan ni mga igsoon nga mas ang Ginoo na siya preference, no? Na siya choice kay iya. No, priority. O ang priority sa Ginoo, tungod kay Diyos man siya, no, nakakita siya sa complete picture, iyang gipili si Jacob, no? Pero wala nagpasabot nga ang Ginoo walay plano kang Esau. Gani kung yung tanawon gi-bless po sa Ginoo kining mga kaliwa ni Esau, no? Pero ang pangunahuna nga ang katuyuan sa Ginoo doon siya ituyo sa Israel nga nasod, no? Na siya katuyuan. Verse 14. Busa unsa may atong ikasulti nga ang Dios dili maki ang ngayon, no? Dili gayon. Mga igsoon ang Diyos nagpili. Kung nagpili ang Diyos, mao na karon ang pangutana nga dako. Makaangayon ba ang Ginoo? Patas ba o doon na ba fairness? Siyempre kung doon ay unfair, wala justice niya, di ba? Kung yan kaya ang Ginoo, He is a just judge, di ba? Matarong. Diyos yan sa justisya. Kung bagay mo nani, for example, magsalita kaluwasan. Kung ang Ginoo nagpili nga naay maluwas, no? Di ba unfair nga katong naay ma-imperno? Sawa naman lang to. No? Nga nawa sila gipili. Di ba na unfair? Maray pangutana ang igsoon. So, ako sa Tagalog, hindi siya og tubag, no? Arong makuha ang takalipog ni ani. Sa Bible, gusto sa Ginoo, no? Nga ang tanan nga tao maluwas. Mao na siya sa Bible mga igsoon. Dili buot ang Ginoo nga malaglag ang tao. Buot niya nga maluwas ang tanan nga tao. Pero sa pikas nga side, ang Yawa, gusto niya ang tanan nga tao malaglag, may pirno. So karon, ang tao mo decide asa na iyang pilion. Mao na nga kitang tao mao ni ang dako kayo nga blessing nga gihatag sa Ginoo sa tao. We are given a privilege that we have our free choice, free will.
no? Maka-decide kag imo nga imong desisyon, imo yun, no? Pero kaatibag niya ng privilege, you have accountability. Kaya ang tao mo decide siya, maayo ba yung decide or dili? More decision ba siya pabor sa Ginoo or dili sa kaaway? So, ang Dios, no? Wala man niya kita gihimo nga robot. Kasi gusto nga instead nga tao robot. Ang robot, wala siya decision ngayon kaugalingon, wala siya free choice. Ito kay program siya, no? So, ganahan ka na, robot ka. Ha? Di ka magalihok kung sumala ka sa program na sa imo, no? Pero mo ni mga igsoon, we can decide free choice. Pero ito na ni, ang Diyos naghalad o kaluwasan, no? Gracias kaluwasan sa tanan nga tao. Ang tao karon mag-decide, iya bang dawaton tuuhan ka ng kaluwasan diya kang Kristo Jesus. Kung dawaton sa tao ka na, tuuhan niya, ang tawag na mga igsoon, ganang tao, pinilit siya. Pero kung ganang tawhan na, dili gani mo dawat sa gospel, ha? Kasi nagpasabot lang na, iyang di po niya mabaso lang Ginoo, kaya huwag siya mag-decide ngayon dawaton. No? So, dili ang Ginoo mga igsoon sa man, basulon, no? Kaya nga naman, gitanyag ba niya ang bersya sa kaluwasan para sa tanan? No? So, katulad minsan nung mga mindawat, mo'y makaangkon niya ng grasya sa kaluwasan. Mo nang Ginoo mga igsoon, God honors the decision of His creature. The decision of His creation. No? So, kung ang tao, dili siya sa Ginoo, di man Ginoo mamugos. Ha? Di lang Ginoo mamugos mga igsoon. Kung dili ka nako, sige, dito ka. No? Mo nang mga igsoon ang nagakahitabo. Kung ang tao maimperno, dili sayo sa Diyos. Ang sayo kay ang tao, wala nagpipili ang Diyos. Wala siya mindawat kang Kristo Jesus, ingon nga iyang matuluwas. Kaya si Kristo mo ang gipadala sa Diyos nga mahan, aron nga muluwas sa mga katauhan. So, padayon kita, verse 15. Kay siya, nag-ingon kang Moses, kaluoyan ako, katong aduna ako'y kaluoy, o magmapuanguron ako, niadtong aduna ako'y puangon. No, ang Ginoo, maluluyon, Diyos sa grasya. No? Kaluoyan ako, buong na mong kaluoyan. Imo na ang Ginoo mga igsoon, gracious, merciful siya. Busa, wala kini magagad sa kabubuton sa tao o sa iyang paningkamot, kundi sa kaluoy sa Diyos. So kining grasya, kaluoy, ang kaluwasan under aning mga igsoon, no? Ang Ginoo daw gracious and merciful siya. Wala daw ni nag-agad sa paningkamot or sa kabubuton, no? Kundi kusang loobra sa Ginoo gihatag niya ang grasya labi na ang kaluwasan, no? Verse 17. Kaya kasulatan nagingon sa Paraon. Ang Paraon mo ning hari sa Ehipto sa time ni Moses, no? O ingon ani, gituboy ko ikaw aron magpadayag ang akong gahom, aron ang akong ngalan masangyaw diha sa tibuok kalibutan. Busa ang Dios may kaluoy kang bisan kinsa nga buot niya ug magpagahi sa kasing-kasing ni bisan kinsa nga buot niya. Now, ang Ginoo mga igsoon na say gahom nga magpahumok magpagahi. Naon sa mani, no? For example lang, gigamit man dere si Paraon. Si Paraon ug si Moses, pareho sila nakakita sa gahom sa Dios. Pero si Paraon, nagmagahi siya. No? Nagmagahi siya ng kasing-kasing. Di ba, ningabot ang napulok ka plagues or silot ngadto sa Ehipto, tungkol kinagpagahi si Paraon. Gusto sa Ginoo nga muhumok ang kasing-kasing ni Paraon. Pero kay si Paraon nagpagahi man, kung sa may gisulti sa Bible, kung gusto nimo nga magpagahi ka, sige, ako magtulutan. Mo na nga, yung sa Bible dali, hindi pagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Paraon. Kay mga choice ni Paraon. Wala siya ang igsoon.
Gi-honor ba sa Ginoo ang desisyon ni Paraon? Kay gusto nimo nga mauna? O sige, ako kang pasuktan yan. Ingon niya ang mga igsoon ang Ginoo, dili siya mamugos, no? Bisan sa atong kaluwasan gisira ta sa gospel, na ay mga persuasion daw ang Ginoo. Ha? Pero makita nato nga at the end of the day, ikaw ra gyapon mag-decide dawaton ba nimo di ang Ginoo as Savior. No? Kay walay pinugsanay. Ang Ginoo nga igsoon, He honors the decision of man. So si Moses nakita niya gawon sa Ginoo, no? Nagpaubos siya. Oh. Pero lahi si Pero, nakita niya gawon sa Ginoo, nagpagahi si Pero, mga igsoon. Mao po ni ang destilasyon sa tao sa kaluwasan. Kung nalangit ang tao, tungod kay nagpahubog siya sa kasing-kasing, ito siya kay Jesus Christ. Kung na-impirno ang tao, tungod kay ang tao, nagpagahi siya kasing-kasing, nagdumili siya sa tanyag sa Ginoo nga kaluwasan. So ang Ginoo mga igsoon, dili siya balasulon, dili siya unfair. He just honors the decisions sa tao. Kaya ang langit mga igsoon, pakikuban sa tao sa Ginoo sa walay katapusan. Unya karon pa lang nag-invite ang Ginoo sa tao. Gusto ba ka nako? Makikuban ako. Unya kay ang tao dili ganahan, makikuban. Sige, kundi ka o. Ako kung pasugtan, hindi ka makikuban ako. So mo na mga igsoon ang kakahitabo, no? So padayon kita basa. Usa moingon ikaw kanako, ngano mangita pa man siya og sayo. Kay kinsa may makababag sa iyang pagbuot. Apan kinsa ka man o tao nga motubag sa Dios. Ang gihulma moingon ba diay sa naghulma nganong giingon man nimo ako pagbuhat niini. Wala ba diay katungod ang magkukulon sa paghimo og usa ka sudlanan alang sa hamili nga kagamitan o laing sudlanan alang sa yanong nga kagamitan gikan sa maorang usa ka inumol. Now, gigamit rin nga illustration mga igsoon about sovereignty of God. No? Kining maghihimo og kulon, kulon, no? Kaning clay ba gihimo nga pot, no? Di ba? Makita man na nato no ang manghimo. Ang shape sa pot depende sa pag-mold sa kamot sa magkukulon. Modo na ang picture sa sovereignty of God, no? Siya ang naga-kontrolar, naga-dumala, no? Sa tanan mga igsoon. Okay? So, kinsa may mga question niya ng sovereignty sa Ginoo kay Diyos man siya. Ayaw buti ang Diyos kay Diyos man siya. But remember, God is all-powerful and perfect in knowledge. Mga igsoon. Siguro ang tao na limit lang niyang knowledge, that's why mo question siya sa wisdom of God. Pero yun ang mga igsoon, God in His action, in His plan, is always perfect mga igsoon. Dili lang nato usahay, dili lang sa tao matungkad no ang wisdom sa Ginoo. Pero ipakita diri nga passage that God is sovereign, no? Verse 22. Unsa man kun ang Dios sa tinguha sa pagdayag sa iyang kapungot o sa pagpaila sa iyang gahom, miantos diha ako dakong pagpailog sa mga butang nga kapungtanan nga angay sa kalaglagan. Aron sa pagpaila sa kadagaya sa iyang himaya ngadto sa mga butang ng kaluy-anan nga iyang gitagana ngadto sa himaya. Bisan kanato nga iyang mga gitawag, dili lamang gikan sa mga Hudiyo kundi gikan sa mga Hintil usa. So again, no, ang grand plan of God, no, sa iyang creation. Yes, na ay Israel. Pero naapoy plano ang Ginoo sa church. Napil ta sa church mga igsoon. Ang Ginoo, no? He is always righteous sa iyang mga plano. Muna nga, pasalamat ta sa Ginoo that we are included in God's great plan of salvation. No? Verse 25. Ug mao gayud kini ang gisulti diha sa basahon ni Hosea. Ang dili akong mga katawhan, tawgon ako nga akong katawhan. Ug ang babae nga wala higugma, tawgon ako nga akong hinigugma. Kinsa maning dili akong katawhan, pero akong imong silang katawhan, no? Mao mga igsoon kita mga hintil, no? We are not covenant people of God. Ang mga Israel sila. Pero
sa Ginoo di ay ang dapat sa ilang plano ang mga hintil iya silang mga pagaluwason, no? Ug sa dapit ni diin sila, kamo dili akong katawhan, tawag sila nga mga anak sa Dios nga buhi, no? Ang mga nagtuo kang Kristo Jesus sa atong previous message, tawag sila nga mga anak sa Dios. Okay? So apil kita niini sa plano ni Lord mga igsoon. Verse 27. Kung si Isaias mituaw may tungod sa Israel, bisan pa kung ang gidaghanon sa mga anak ni Israel, sama sa balas sa dagat, ang mga bilin lamang mo ang maluwas. Verse 28. Kay uban sa kahimpit o kadali, tumanong sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibutan. Ug sama sa gitagna ni Isaias, kung ang Ginoo sa mga panahon wala pa magpabilin kanato og kaliwat, may sama unta kita sa Sodoma o mahimo unta kita ingon sa Gomora. Now, ang Israel mga igsoon sa naingon na nako no nga dili man ni sila mga buutan. Mga papadlong man sila nga mga tao. Pero ang kini nga mga tao, mga covenant people nation ni sila, no? Nakaano sa recollection. Dito sa Exodus, dito na sila nakagawas na sila sa Egypt. Minsaka si Moses sa bukid sa Mount Sinai, di ba? Pag naog niya, no, after 40 days and nights, kung sila nakaplaga ni Moses sa mga Israelites dito, nagsimba na sa mga baka, di ba? Tanan sila as nations. Gani daghan mga di pamatay sa Ginoo at that time, no? Thousands. Pero wala sila ginurot sa Ginoo, no? Muna gingon mga igsoon, naagya po ng kaluoy sa Ginoo, na tungkol na sa mga plano, no? Na yung mga plano si Lord mga igsoon. He did not totally eradicate and kill everyone, bisan mga disobedient people sila, no? Ang point na to, ay mananay, nga Ginoo, kung siya yung gisaad, kung siya yung gisulti, iyang tumanon. Nasa yung mga gibuhian ng plano, for example, Israel. Ang Book of Revelation, mga igsoon, unfolding na siya sa plan of God, kanang 7 years tribulation, plano na sa Ginoo sa Israel. Ang ending niya ni can deliver man ang Israel karon as a nation. Ang ending sa story, because of great tribulation, they will become a believer of Jesus Christ. Muna ang ending ni story mga igsoon. Ang Ginoo nagino siya script, nakatalo siya sa pagsugod angtod sa katapusan, no? Now dili gipakita sa pulong sa Ginoo, no? Again, ang church mga igsoon kita na bilong ta sa church, no? Although wala ta na bilong sa Israel, no? Kaya nahiyan ko sila. Pero sa church na bilong kita, ang Ginoo na po plano sa church. Kung sa ganyan plano sa Ginoo sa church, He will come again, iyang i-rapture. Kung sa Ginoo ang church, mo nang plano sa Ginoo sa iglesia kita. Mo nang ito kita na i-rapture. Kaya gisulti ni sa plano sa Ginoo, no? O mo na itong giulat mga igsoon ang rapture, no? Ang pagkuha ni Jesus Christ sa mga believer, mga kita sa atong panahon karon kung maabtan ta sa rapture, ingon sa Bible, di na kamagig kamatayon. Instantly you will change. Tagagag heavenly glorified body. Pero that is the plan of God sa church. Pero din mga igsoon, no? Makita nato ang Ginoo, grabe ang iyang great plan ba sa iyang creation. No? Nagkahibalo si Lord mga igsoon. Kung busa, no? Pasalamat kita niya na. Okay, tapuson na lang natin basa ang passage. Busa sa may atong isulti. Verse 13, no? Nga ang mga hintil na wala maning kamot pagsulod sa pagkamatarong, nagakapot hinoon sa mga pagkamatarong, ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. No? Gibalik na po tayo. Again, ang mensahe ng God sa Roma mga igsoon, how can a sinner be justified before God? Paano ang sa kamanasala nga madesisyonan nga you are righteous, no? So gisulti din nga mga hintil na matarong sila sa ilang pagtuo kang Kristo, no? Verse 32. Yes, 31. Apan ang Israel nga naningkamot, another na po niya.
ang Israel nga ningkamot pagsunod sa balaod sa pagkamatarong wala makakabot sa pagtuman sa balaod. Diin ganito isgi, diin ganito gihatag ang balaod ang law sa mga Israelites. Pag-abot ni Jesus, wala na silang gindawat ni Jesus kay dire man sa balaod, ang mga seremonya sa mga obserbarani. Ingon sa Bible, wala noon sila na matarong. No? Wala sila na matarong, nagsunod sila sa law, pero ingon sa Bible, wala yung nakatuman. Yun ang exon ng balaod ba, no? Ganing law. Wala doon yung sa nakatuman niya na. No? Bisa ng mga Israelites. Okay? Pero, paano ang tao matarong? Dili sa pagtuman sa balaod. Kundi, pinay sa relasyon ng Jesus Christ. Ang tao matarong. So, second to the last verse. 32. Nga naman, tungkol kay wala man sila maningkamot, pagsulod ni pinali sa pagtuo. O nga na po nung mamatarong ng mga Israelites, kaya wala man sila mituo ng Jesus. Muna yung rason. No? Muna. Kung dili, ingon nga daw pinasikat sa mga binuhatan, habi mo sa mga Israelites, naghimong miniining seremonya. Paras karon, ang Israel karon mga igsoon, wala man sila temple, no? Dito na nila himo nilang seremonya sa temple. Na sila karoy plan nga third temple. Ika-third temple na naroon ilang plano nga magtukod sila ni anak. Kaya ilang ibalik to. Ang ilang pagpangalagad sa Ginoo dito sa temple. No? Nagisulti diri sa Bible na sa ilang pagsunod, wala mo sila na matarong. No? So, para yun. Napandol sila sa batong makapandol. Isa man nga batong nga makapandol. Kung ito tanawin sa other passage sa Bible, known as Jesus Christ. Napandol sila ng Isus. No? Dili nila matanggap, madawat na si Isus mao ang Misaya na Savior. Dili nila madawat. Last verse. Ingon sa nasulat, tanawa akong ipabutang diya sa Sion, ang bato nga makapandol sa mga tao. Usa ka bato nga makapatumba kanila, apan ang musalig kaniya, dili gayud maulawan. No? Ang kining Sion mga igsoon, City of God, mo ning Jerusalem. Gihatag sa Dios si Jesus Christ dito sa cross. Gilansang dito man sa Jerusalem. No? Ingon sa Ginoo, ang mutuo kaniya, dili na sila maulawan. You will not be ashamed or you will not be dismayed kung ang tao daw mutuo ng Jesus Christ. Kaya siyempre mo ning makapangatarong, no? So mo ni mga igsoon, as we close no, atong i-summarize atong mensahe. Ang Diyos, no? Sa iyang sovereignty, nagpili siya. No? Na Israel, na church. Na siya man sing plano ni kita atong pasalamatan sa Ginoo. Apil dayta sa plano sa Ginoo nga mamatarong kita pinagi sa itong pagtuo sa iyang anak na si Jesucristo. O tungod kay nagtuo ka kang Jesus Christ na matarong ka, kung sa kanyang plan sa Ginoo sa mga linuwas niya, mauna nga iya sila dalhon sa himaya. No? Makapalangit. No, muna itong pasalamatan ni Lord. Nga ang Ginoo na siya'y mga maayong nga plano alang kanato. No? Giandang na puluyan alang sa mga tumuluo kang Kristo Jesus. Okay? So, muna itong pasalamatan sa Ginoo mga igsoon. Pero, ang Israel, muna ang point po din Ang Israel, bisan karon as a nation, nag-unbelief sila, wala sila mintuo kang Jesus Christ. Pero ang question mga igsoon, gi-cancel ba sa Ginoo ang iyang commitment, ang iyang plano para sa Israel? Ang tubag, wala. Ang gisulti sa Ginoo nga saad niya, iya ka ng tumanon mga igsoon. Mo na ang mensahe. Bisan katong iyang gisaaran, dili mo niya na ka-faithful. Dili sila mga buhutan. But yun ang mga igsoon, kay nag-gisaaran man sila, then they are beneficiary sa mga maayong plano sa Ginoo kanila. Most of na mga igsoon, kay kung ato matanaw ng Roma Kapitulo 8, so gisaaran ba yan ka sa Ginoo? Ang gugma niya, very stable, wala yung pahimulag, no? Kaluwasan, paglaong, gisaaran sa Ginoo ka na to. Ang pangutana diha, di ba kani makalimtan sa Ginoo?
Dili ba ka i-cancel sa Ginoo ngayong mga saad? That's why ningabot sa chapter 9, 10, and 11, ang punto ni Pablo, tanawan yung Israel, kaya isaaran nila sila sa Ginoo. Pero ang Ginoo, padayon, makita nimo nga nagalihok ni ining Israel. Wala sila talikli sa Ginoo. No? Yes, there are times mapuspon, pero walang makansel. No? Kaya kung pag-abot ni Jesus, kung mindawat ang Israel kang Jesus na maong Bisaya, diretso na ito maghari. Pero kaya wala man sila mindawat, napuspon ang kingdom ni Jesus. Kano sa ganing establish ang kingdom ni Jesus? Inibalik na niya si coming. And makita niyo na sa Book of Revelation, sa last portion ng Exodus. Nga nang mabalik naman si Jesus, muna nang higayon nga hinug na ang Israel. Mudawat na sila kang Jesus nga mo ng Israel. No? So, salamat pa sa Ginoo mga Exodus. Usahay, makulbanta sa social media no, gubot sa kalibutan, maunay mo na dagang problema. Pero one thing for sure, walay maka-escape sa plan of God. God is sovereign mga Exodus. He is in control of the history of His creation. No? Pagkasalig ta sa Ginoo. Okay? So pray ta, Lord God, salamat sa mga pulong nimo Ginoo. Nga pahinumdum ka na mo. Nga ikaw, Diyos, nga mutuman sa imong mga saad. Gisaaran nimo ang Israel. Thousands of years kami agi sa time pa ni Abraham. Hangtod karon, almost 4,000 years na. Padayon gayon ikaw gigihapon nga naga-fulfill sa imong mga saad. Ug salamat Lord nga dili lang Israel di ay nga doon na kay plano. Apil di ay ang mga hintil kami. Nagahimo ka og church. O ikaw doon ay plano nga imo kaming i-rescue. Imo kaming kuhaon pag-usap sa rapture. Aron nga makikuban kanimo diha sa himaya. Lord God, salamat sa imong mga pulong nga nagahatag ka ng bugiya, pagtudlo, naghahatag og encouragement, naghahatag og paglaom ang imong mga pulong. We bless the Lord sa mga kasing-kasing in Jesus' name. Amen.